Ngayon po, ang mensahe ay mensahe po ng panggising o wake-up call na kailangan may patupad agad natin ang salita ng Diyos na ating mga natututunan. Sabi nga po ni pang preacher, huwag na magpa-delay-delay o magpa-tumbik-tumbik. Kung titingnan po ninyo ang ating panahon at kung kayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa devotion, araw at gabi, at madadaanan po natin dyan yung pong mensahe po lagi ng paghahanda tungkol sa second coming ng ating Panginoon. Ang Matthew 24 ay nagme-message sa atin ng lahat ng iyon. Pero sabi ng Matthew 24, sabi sa Matthew 24, mararanasan daw po ng buong mundo ang mga lindol. Ngayon, tingnan po nyo, ang lindol sa Cebu, marami pong casualties doon. Pagkatapos po nung sumunod po agad ang Davao, mas malakas, 7.6. At pagkatapos po, sumunod po agad ang paglindol po ng Davao, kinabukasan, paglindol po ng kasunod agad ng Baguio. Naglindol din po sa Baguio ng 5.7 yata, 5.6, 5.5. Kagabi po, madaling araw, Surigao, mas malakas, 6.6 yata o 6.7. Ang lahat pong yan ay, meron mga man of God na sabi po kasi dito sa Thessalonians chapter 5, huwag natin hahadlangan ang kilos ng Holy Spirit. Suriin daw natin mabuti kung ito'y sa Diyos o hindi. May mga propeta, hindi naman nasa Amerika, ito po ay negro, na ang kanyang mga prophecy ay accurate. Lahat ng kanyang sinasabi sa Pilipinas na gaganap. Ito ngayon po, siya po yung taong pinupointment niya agad kung sino yung gusto ng Panginoon pinagsabi sa inyo. Yung dalawang psychic sa Pilipinas na mas kilala at mga naghula-hula ng mga ano-ano, pinagsabihan ko na pinag-repent ko yung gabi na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, receive Jesus Christ as Lord and Savior, dahil kapag hindi, at kinalapan nyo ang mensahe ito, kasabay mo na kasabay nyo babagsak ang parusa ng Diyos sa inyong dalawa. So, ito yung prophet na lingkod ng Diyos na nagkasabi ng accurate, pero mga sinabi siya mga around the world, yung aeroplano pang mga magka-crash. And then ito muli, nagsabi po siya na ang Manila naman daw po ang makakaranas ng lindol at meron pang tinatawag ng tsunami at malamon ang kanyang mata. Philippines. God called you to repent. So ang Pilipinas, sinishake po ng Diyos para ang Pilipinas po makalaya sa tinatawag na spirit of idolatry, witchcraft, katulad ng mga psychic. At hindi lang yun, ang ating gobyerno po sinishake. Inupuga po tayo ng Diyos na yun. Kung makapansin po ninyo sa Bible, even the Old Testament, sa Old Testament, ang mga Israelita, kapag sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan, yung Israel sa kanyang Judah, yung dalawang harian na nahati. Pag sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan, naman po mga Diyos-Diyusan po, talagang ganun katindi, malalaking mga ribulto, kasi na po dyan si Baal, lahat ng Astarte, marami po sila mga Diyos-Diyusan na hindi po natin kilala, pero makapabasa natin sa Bible. So sa Pilipinas, libo ang ating Diyos-Diyusan. So dahil po dyan, warning po ang Diyos sa kanila na pag hindi kayo nagbago, padadalang kayo, ang ginagamit nila sa kanilang digmaan, pinapasalakay sila ng Panginoon sa ibang bansa. No mercy. Talaga kung tigpaking talaga sila, ganun-ganun na lang. At ang kahuli-huli nga ng panahon na yun, sa pagpapinana, sa Jeremiah tayo ngayon, ang lumilusob sa kanila, ang sabi ng Panginoon, yung mga bansang hindi nyo kilala, yung taga-Babylonia, yung kung ngayon Iraq. So pinapadala ng Lord ng isa. Kung mapansin natin sa Pilipinas, bagyo, mayroon pang tsunami, yun, lindol to lindol. Alam po niyo, pag lindol, malapit talaga ligtas eh. Kasi pag naglindol. Pasalamat tayo hindi pa pinilindol ng Panginoon. Depende po sa lugar na pinadadala ng Panginoon ang lindol. May purpose ang lindol kung bakit dumarating. Sinishake ito para ang tao manumbalik sa Panginoon. Kaya dalawang bagay, marami pong bagay tayong dapat pag-usapan natin ngayon. So, since na ang pagsapo natin ay management, kaya ngayon po yung pong bawat isa atin makinig po kasi ang mensahe natin ngayon ay sino po nakakain na po sa inyo? Sapsoy. Nakakain mo rin ng sapsoy? Ano bang halo ng sapsoy? Mga gulay, merong atay, may
karne, ano ba, halo-halo po yung chop suey. Masarap ang chop suey, hindi? Masarap. So sabihin mo sa katabi mo, yung inside daw yung chop suey. Kaya, mag-ano ka, mag-take note ko, marunong ka mag-take note ka. Kasi baka sabihin mo, yung mensahe ng pastor, shotgun. Sa isang putok, ang daming tama. Alam niyo ba yung salitang, ano ba yung baril ng shotgun? Alam niyo yun? Pag ipinutok, ang lawak ng tama, kasi ang daming daming bulitas. So, ngayon, chop suey o shotgun o kadena di uri, ang importante, matutunan ko nito. Sinasabi ko lang po ito sa inyo. So, take note po ng mga matutunan. Sabi ko dito sa gawa, sa Thessalonica, matapos sabihin ng Panginoon yung second coming, sa chapter 4, ang sabi po niya, tungkol naman sa pagbabalik ng Panginoon at tungkol naman sa mga namatay, huwag kayong magdalamati tulad ng mga tao walang pananampalataya, sapagkat ang Panginoon babalik na muli. At may mga palatandaan, mayroong tunog ng pakaka, ibig sabihin may trumpetang tutunog, at gigisingin ng Diyos, bubuhayin muli ang mga namatay na kay Kristo, at tayo mga buhay, ay hindi mauna sa kanila, kundi magkasabay na sasalubong sa kapaab, sabi ko doon. So, bubuhayin mo nila yung mga namatay na. Pagdating ng chapter 5, sabi dito sa verse 1, hindi ko na kailangan pang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ito. Sabi niya, no need na, kasi nandiyan na sa salita nila, nasa macho na nga eh. Sabi niya, nakalagay ng mga palatandaan. Pero ang sabi niya, dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon tulad ng pagdating ng isang magnanakaw, tulad ng pagdatal ng, sabi doon, ng babaeng mga anak. So, the Thessalonian Church, alam na po nila yung doctrine ng second coming ni Lord, ang turo. Kaya ibig sabihin, hindi na magkakabulatan. Yan ang una, makita nyo. Sabi dyan, alam na nyo nito na ang pagdating ni Lord ay sorpresa. Hindi inaasahan ng karamihan. Sabi nga dito, yung iba natutulog, kaya maging handa daw po tayo sapagkat yung iba natutulog, at yung karamihan sa gabi natutulog, at iba naman naglalasing. So magpansin yan. Ngunit kayo, mga kapatid, sabi dito, nasa panig kayo ng liwanag. Tignan nyo, sa verse 4, kayo mga kapatid, hindi na bumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Sabi ng katabi, hindi mabibigla. O hindi ka magugulat. Bakit? Ang una kasi, may knowledge tayo sa mensahe ng salita ng Diyos tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Meron tayong doctrine, meron tayong alam na ang Panginoon babalik na parang magnanakaw. Sabi pa dito sa verse 5, dahil mamumuhay kayo sa liwanag at hindi kadiliman, kaya na huwag kayong maging pabaya, katulad ng iba na natutulog, kung maging handa at magpagpigil sa sarili. Dito sa verse 6, may mensahe po na sabi niya, huwag tayong magpabaya, ibig sabihin magpabanjing-banjing lang. Kahit alam na natin ito, sabi niya, huwag tayong magpabaya, kailangan tayo ready all the time. Ibig sabihin, alam natin. Verse 7, sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagkibigil sa sarili. Tinan po nyo. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagkibigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas ng Panginoon o ng Diyos. Sabi dito, sa verse 9, sapagkat hindi tayo kinalagaan ng Diyos para sa kapurusan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So tayo hindi tinawag para parusahan. Amen? Kaya nga sabi si King Peter, chapter 3, verse 9, ang sabi pataas, hindi pa itinutupad doon ang pangako ng kanyang pagbabalik, sapagkat ang sabi, hinihintay niya ang lahat ay balik loob at magsisi. So dito, makikita natin yung purpose ni Lord sa ating buhay na tayo gusto niya maligtas. Pero sabi niya, kailangan alam natin ito. Kaya nga dito, kinakita dito sa verse 10 na namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay naman, nasa pagbabalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. Yung message na ito ay para sa atin na ang sabi niya dito, para kung dumating man si Kristo, buhay man tayo patay, tayo ay nakahanda. And then sa verse 11, dahil dito, patuloy ninyong pasiklahin at patatagin ang isa't isa
katulad na nga ng ginagawa ninyo. Katulad ng ginagawa natin ngayon, ang sabi dito, patuloy ninyo pasiglahin, patatakin ang isa't isa. Tulad ngayon na naririnig nyo ngayon. Amen? So okay, makinig po kayo mabuti sapagkat napakalaga po itong mensahe ito. Ang mensahe ito ay mensaheng paggising upang ma-implement natin agad ang pamamahalang tinuturo ng Biblia sa ating buhay, sa ating spiritual, sa ating physical, sa ating emotional, sa ating pong mga pag-aari. Tingnan po ninyo, marami po ang nagsikap, ang iba mga abroad pa, lalo na po sa Cebu, nagpundar ng mga magandang building. Pero sa isang shake lang ng lindol, lahat kayo nawala. Amen. So ang maglalas lang talaga dito sa lupa ay walang iba kundi ang ating ugnayan sa Panginoon. Hello? Yun lang po ang maglalas, yung ating ugnayan sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng yan iiwanan din natin. Kaya lang naman tayo nagsisipa, nagmamanage ng mga material bagay, nagpupundar, kasi ang inaalala po natin yung ating mga anak, yung ating iiwanan. Para sila po ay hindi maghirap kung wala man tayo. Amen? Ganyan po yung mga matalinong mananampalataya, mga disciples na gakaedad para yung kanilang iiwanan nakaprepare. Parang tayo ngayon, habang hindi pa dumating si Lord, nag-plan tayo na magpatayo ng building na malaki para yung susunod sa atin, mas may moral ang kanilang pagharap. At itong mga pipicture natin ito kasi ilalagay natin ito sa kwadro, ilalagay natin sa hall ng gagawin nating building na makikita na ng mga susunod generasyon na ito sila nagsimula. Dito sila siya. Kaya yung mga picture po natin luma, ng mga picture nito, huwag natin wala kasi ikaw kwadro natin yan pagdating ng araw. Na makikita na yan sa hallway ng ating church building na mababasa nila, na nakasalamin niya, nakikita ito sila pastor, ganito mga pastor, simulan nito, ito na. At ito na. Wala na tayo, pero yung history ng church, nakikita po nila sa dingding ng simbahan natin. Parang ganun ang plano po natin. Yun po yung gusto nating mangyari na kung saan, para po ang church, habang kaya tayo nagpupundar, para po mamahala tayo, nag-i-implement po tayo, para pagdating ng araw, mayroon po silang susundan. Habang naghihintay tayo sa Panginoon. So ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng iba-ibang magnanakaw, sumusulpot lang siya na hindi nagpapaalam. Okay, so bakit tinalintulad sa panganganak? Sa pagdatal ng pagsakit ng tiyan ng isang babae manganganak. Alam natin na ang babae magbubuntis ng 9 na buwan. Amen. So ibig sabihin, meron tayong knowledge na ang babae hindi po aabot ng 10 taon bago manganak. Manganganak po siya sa loob ng 9 na buwan. Ang tawag po natin doon, for knowledge, yung alam natin. Ganun din naman sa Bible, alam natin darating si Kristo. Amen. Meron tayong knowledge tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Kailan darating? May palatandaan. Sabi sa Matthew 24, pagkakaroon ng mga lindol, digmaan, mga sakuna, takbutong, ang dami-dami sinabi ni Lord doon. Pero ang sabi ni Lord, hindi pa ito ang oras, ito'y pasimula pa lamang. So kaya kung may mga lindol, may mga ganyan-ganyan, iyan ay pasimula pa lamang. So akala naman ng mga ganyan na tuturuan tayo hindi magpa-banying-banying sa ating pananampalataya. At matuto tayo sa prayer na talaga, sabi nga ng prophet, sabi ng lingkod ng Diyos, kailangan nyo mag-pray, nagsasuggest pa nga siya, mag-7 araw kayo ng fasting. Hiningi nyo sa Diyos na itong mga nakita ko ay hindi maghanap sa inyo, o Philippines, sabi po nito. Repent, back to God, balik sa salita ng Diyos. Sabi ko naman, implement the Word of God agad-agad. So ngayong umaga, ang ating pag-uusapan po ay yung pang-apat ay pangatlong formula ng management. Ano ba ang pangatlong formula ng management? Yung una po ay planning, yung pangalawa ay organizing, ang pangatlo po ay implementing. Pag nakapakinig po tayo at meron na magbibuo na tayong plano, meron na po tayong buong pag-organize ng ating yung blueprint na plano na kita natin na meron tayong sinusundan sa ating buhay, ang kasunod po niyan ay pag-i-implement. Ano bang ginagawa kung nag-i-implement? Halimbawa, kung ikaw po ay magtatayo ng building, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na ang una pong ginagawa dyan,
pag-i-implement, nagkakaroon po ng tinatawag na promoting. Nagkakaroon ng mga tarpaulin. Parang kasi simba dyan sa kabila, naglagay sila ng tarpaulin. Magandang building nakalagay, soon rise. Ibig sabihin, sa susunod ng mga araw, matatayo na siya. Nagsisimula po sila magtayo-tayo konti-unti. Siguro may plano po sila. Kaya nakapaggawa sila ng gano'n. Promoting, kasama po sa pagpapakita ng tarpaulin. Halimbawa, pagka tayo po ay lahat ng gagawin po natin, lahat ng naplano natin, kailangan natin i-promote. Kung plano po tayong magpahayag ng salita ng Diyos, ang una po gagawin sa pag-i-implement, pagkatapos natin mag-organize, anong mga dapat gagawin, anong mga gagawin, ang kailangan pong gawin dyan ay ang kasunod po dyan, pag na-implement ko sila yung mga tao, ang kailangan magagastos, ang kasunod po dyan i-implementing. Ibig sabihin yung pagpapatupad. Paglalagay ng mga information. Diba, mayroon tayong anniversary. So, ipopromote natin ang anniversaries natin, i-organize natin, kapag ganito mga gagawin. Yung anniversary hindi madali kasi yung pagluluto lang sa gabi ay kalbaryo, di ba? So, nag-usap na kami dyan. Nag-usap na tayo po dyan. So, sa pagpapatupad, maraming ginagawa. At dito po nga ay yung pagpupromote, pagpupunik ng mga kailangan gawin, lalo po sa spiritual nating kalagayan. Pagka gusto po natin, may plano tayo makakilala sa Panginoon ng ating pamilya, ang number one po gagawin natin, i-promote po natin sa kanila. Lalo ngayon, ang dami natin magagawa ngayon pag natin spiritual, paano natin i-implement ang plano natin. If you have a plan na maligtas ang ating pamilya, dapat po, ang plano yun ay ma-organize natin. Dapat dito nakaraan po na ako nagpuplano umuwi sa Bicol at yung i-organize ko. At ngayon, nagkukwenta-kwenta si Jen yung bayaran namin. Magkala yung bayaran natin, wala talaga sa budget. Kaya hindi kami makapag-promote na, pupunta kami din sa Bicol, hindi kami makapag-promote. Pupunta kami na sa Zambales, hindi kami makapag-promote. Kasi una, pag in-organize namin yung sarili namin, hindi po namin kaya sa budget pa lang, sa financial pa lang. So kaya, ang tala ko siya. Wala kami i-implement na biyahe. Halimbawa, sa convention, may atin na seminar. So, ang gastos ko sa seminar, gusto ko magpasama ng marami, 15 po tayo lahat. Hindi makakasama kasi unang budget ko doon, nasa 2.6, 2.7 po ang bayad ng isang, ito, spiritual pinag-usapan natin, atin ng seminar. So, wala silang pumbayad. Kaya ang ginawa ko, inisip ko, ganito, nag-organize tayo, na in-implement. Ang sabi ko po sa mga namamala sa pera, magtabi po kayo ng kada buwan ng 10,000 bukod. Para sa loob ng 4 na buwan, mayroong 40,000, mayroong pambayad ang mga pupunta sa seminar. Ang tawag po natin doon sa organizing. Tapos, pina-implement ko. Gawin nyo agad yan. Para pagdating ng October, wala na po naiintindi. Kaya meron ako sinabi kanina, at least, sa December, kahit meron na lang tayong mga pang-gift-giving, ang sabi nyo nila, ng makakayanin 5,000 October, November, makapagtabi para po sa December, sa ating Thanksgiving and year-end celebration natin. Meron pong yung mga leaders na may pamimiling mga pambigay sa bawat pamilya. Gusto nyo ba yun? So, nag-implement po tayo. In-implement po natin yan, gawin ito. So, leader po ang magtuturo na. Ako po yung bilang pastor. So, implementing, isa yan sa formula ng pamamahala ng ating buhay. Sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, sa simbahan. Kailangan po natin matutong mag-implement ayon po doon sa plano yun. Halimbawa, gusto natin, yan napanggit kanina, gusto natin makakilala sa Panginoon ng ating pamilya. May plano ka. Hindi dapat maging plano lang. Kailangan mag-organize ka. Pag sinabi mong organize, inaalam mo ng resources. Pag sinabi natin resources, may kakayang ba ako mag-share? Yan ang issue. Pag hindi mo kakayang mag-share, kailangan mo mag-aral, kailangan mo magpa-disciple, kailangan kong matuto, hindi ako mahiya. Nakukuha niyo ako? Pag gusto mo makakilala sa Panginoon, kailangan mo tumayo ako. Kaya ko lahat ng kanilang ibabato mga tanong at mga pamimilisikot, kailangan kaya ko sanggain. Amen? Nabasa niyo sa Bible na sabi dito, kailangan gamitin daw po natin yung ating pananampalataya, yung ating bilang bigmit ng kaligtasan ng Panginoon.
Nakuha niyo, sa second coming pa lang, sinasabi ko dito eh. So kung gusto natin share niyan, lahat po yun, ihahanda po natin. Gagawin po natin ng plan yun. Pagkatapos i-implement natin sa ganitong araw. Parang yung ginawa ko na ko yung bago pa lang sa Panginoon. Ang una kong target, ang nanay ko, pero hindi ako maalam para sa pag-share. Kaya ang ginawa ko po, nagbili ako ng mga libro na makakatulong sa akin sa mga pangunahing aral ng Panginoon sa doktrina, tungkol sa salvation, sa lahat na, pati sa Trinity ng Diyos. Bili ko ako ng libro ni Dr. Gabino Tega. At yung po nakatulong sa akin para aking maging maalam sa salita ng Diyos at makasabay sa ibang mga malalakas ng pananampalataya. Kaya pag plano ko kung umuwi sa Bicol, kasama ko sa plano mo sila ng nanay ko, nag-fasting po ako ng 3 days and 3 nights para sa kanila. Spiritual ang pinulutuwi ko po. And then pagkatapos nag-organize ako, inanda ko pang lahat ng kailangan ko. Pera, kasi mag-i-stay po ako na 1 linggo. Paalam ako sa trabaho, and then pagdating doon, yun lang po talaga ang mission ko. So sinabi ko, ito talaga ang tunay kong sadya, ito talaga ang gusto kong mangyari. So, nag-share po ako sa magulang ko. Sa biyaya po ng Panginoon, yung kapatid kong sumunod sa akin, sa nanay ko tumanggap din sa Panginoon. And until now, nakakilala sa Panginoon. So, biglang sinabi ko, ito lang dapat yung gawin. I-implement ako sa kanila, kailangan atin na kayo ng church. Dito na kayo sa Come to Jesus Ministry. Tinanggap po sila ng pastor, at tuwang-tuwa po sila dahil natulungan sila magkaroon ng panibagong kapatid na alagaan. Pakialagaan po yung nanay ko sa kapatid ko. So now, ang sitwasyon, ang kapatid ko sumunod sa akin, ang gagawa po ng simbahan ng Panginoon. Lapakan natin ng Lord. So yun po yung pag-aaral. Kailangan mong implement. Meron tayong ipatupad. Kailangan natin ng promotion. I-promote natin ang gagawin. Kaya sabi ko sa Bicol, pag uwi ko, pag tayong pamilya, para magsisimili onion, parang ganitong gagawin natin, excited po sila. Opo, iniisip ko, okay, excited dyan, pero ang bulsa ko dito, mababawasan ng 20,000 pag uwi ko. Kasi yun kasama ko sa pag-organize. So implementing, yung pag-implement, we need the promotion, pag-promote. Ito yung pag may youth camp, isa ako sa business manager ng PMC National Youth Organization noong panahon ni Pastor Bernie Ginto. Siya pang youth president ng buong BMC youth minister. At kasama po ako sa kanyang tinatawag na officers. At pag maglilibot, ako po nauuna. Kaya mas nakikilala po agad ako sa Nueva Ecija, sa Cavite. Kasi po, umaatin po ako ng mga churches. Iniwanan mo ang Malite at ako po ay pumunta sa church sa Cavite para pumunta doon at mag-promote ng youth camp. At minsan may mga kasama po ako kung mayroon pa kami mga ginagawang parang drama para lang i-present natin ng youth camp. Pinopromote po namin na mayroong ganitong magaganap sa ganitong araw. Mayroon pa kayo natututunan mga kapatid. Halimbawa, ngayon sa December, mayroon tayong year-end Thanksgiving. So, ini-invite po ang lahat na ang lahat ay lumalo at i-promote natin sa lahat ng kapatiran ng mga active at mga hindi active na sila makadalo. Paano po mag-promote yun? Halimbawa, si Marlene, meron siyang i-invite na dating kapatid, pamilya niya, na hindi na dumadalo. Pagkatapos sabi, invite kita. Si Marlene, pupromote niya na ating ka ng Thanksgiving. Basta pumunta ka. Sakot ko na ang pagkain. Si Marlene, maghahanda ng pagkain kasi ang magiging panundo natin nun, kanya-kanyang dala ng pagkain. At kami naman po ay mapapalit yun. Kaluban ng Panginoon, mapapalit yun. Dadalhin po dito. At pagkatapos, sasabay ko na rin handog si Prince. O di ba? Ngayon, pinupromote ko na po. Kasi may implement ako sa December, ihahandog ko si Prince. Tapos yung mga ninong at ninang, hindi rin galing sa labas. Dito-dito rin lang. Para pag nagkainan, walang mailang. Amen. O magpapaluto kami ng sinayang dito, dagdag na lutong ulam. Para... O tapos, si Marlene magluluto ng crispy pata. O di ba? Halimbawa, wala. Tapos, meron tayong mahabang lamisa. Pagkatapos ng gawain, kainan po tayo. Ganun lang po yun. Pasalamat tayo sa Panginoon. Nandiyan po kayo mga kapatid. So, ibig sabihin, pinopromote mo ang Thanksgiving. So, meron kasing i-implement. Meron kaming i-implement, ganito. Para yung mga nasa barangay,
pag pupunta sa barangay, nagpapahibahay, kasi po, magandang araw po, ay nasa lang, magandang araw po, meron po kaming i-implement, lahat po ng mga sakit, nasaksakan po ng ganito, ng ganon. Meron po kaming bakuna, pahibahay, parang ganon. So, sa ganitong araw, namimigay muna. Parang pagka mayroon pong yan, pag ganyan tayo dito, ayuda. Pag may ayuda, nandiyan si may staff, ano yung tawag? Staff. O, lahat ng bahay may staff. O, ano po mayroong implement? Sa ganitong araw, mayroon pong namimigay. Iyon po ang inyong katibayan. Okay. Staff. So, isipin, mayroong i-implementang darating na gano'n. So, ang tawag natin dyan sa pag-i-implement, ang unang gagawin, promotion. Sabi natin sa may promotion. Amen. Napakalaga po ito. Yung connecting area, yung pagkukonect sa ating ginagawa. So sa spiritual natin, i-connect natin yan sa ating spiritual, sa pag-i-implement ating spiritual. Halimbawa, devotion lang. Simple-simple lang yung devotion. Bakit ko kayo pinapadala ng devotion? Anong dahilan? Para ma-encourage kang mag-devotion ka rin. Ngayon kung hindi ka marunong mag-devotion, devotion mo na rin. Pag nasagot ka, alibas si Kuya Lee, nasagot yan, tama po kayo, Pastor. Naiintindihan niya, nabasa niya. Amen. Marami pa pinapadala ng devotion ngayon. Meron akong mga tinarget talagang pinapadala ko ng devotion araw-araw. Mahigit pong 100 lahat sa aking messenger. Pati po yung ibang mga kaklase ko. So, kasama po yun sa pag-i-implement. Physical. Pag-i-implement tungkol sa physical. Lalo po yung mga, alam niyo naman, pagka mag-i-implement ka ng mga bagay pa, bago dumating ang Panginoon, ito dito, pag binasa natin yung salita ng Diyos, ihanda natin ang physical hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang lindol, hindi mo naman alam kailan darating. Bigla niya. Diba, yung lindol sa Davao, nakapanood ko yung video, naka-CCTV. Nag-videohan sila. Siguro, nag-video habang nagkatrabaho. Yung building, tapos pag ilang floor ba yun, ang lalaki ng bakal. Hindi siguro kinurakot. Ang lalaki ng bakal. Bigla yung medyo, kita mo, yung buya. Nakakapit doon sa isang bakal yung isa, sumisigaw. Siyempre, Bisaya, Lord, tabang! Tabang, Lord, tabang! Hihingi siya ng tulong sa Panginoon. Sa Cebu, ganun din. Alam mo, Marlene maglino sa Baliti. Do you remember? Nung maglino sa Baliti, tulog, gabi, biglang nagising. Sabi ni Marlene, bago si Marlene noon. Bago lang yung si Marlene mga kapit. Siguro, mag-isang taon pa lang yan. Nandoon sa stage, tulog. Lumindol bigla. Yung mga ayaw mag-devotion, mag-donmats, biglang nag-alaw, Pastor, mag-donmats tayo. So, kailangan ng physical din po natin, i-implement natin yung parang si Pastora. Yung Pastora masyadong sa gastos. Kasi nakikita niya po yung gastos. Tapos sumupay pa yung mga maintenance ng motor. Sira yung XRM, sira yung cambio ng Rossi. Sabi niya, ay, ano na yan? Sabay-sabay kahapon ako. Mamatay-matay ako sa pagod sa katutulak ng XRM mula doon sa may Kijiral, Sintiral na yun, Anthony. Hanggang dito sa Biscam, kulak-kulak yung XRM. Hanggang sinundo ni ako ni Tuto para patakin mo doon doon. Yung pala'y barado ang hose na galing sa tangke. Baklas dito, baklas doon. May natututunan po kayo mga kapatid. Sa physical po natin, aralin po natin kung ano po yung mga dapat i-implement natin lagi. Pagka meron po dapat i-implement sa ating kalusugan, dapat i-implement. Ako po, marami akong natutunan ngayon kung ano po ako. Siyempre, mayroon ako, bibili ako ng ganito para sa aking kalusugan, galit yan. So ngayon, nahanap po ako ng mga alternatives sa herbal. Kasi mahirap eh. Laga ng ganito, laga ng ganito.
So nakatuklas ako ng gamot. Yan ang ini-implement ko ngayon sa bahay. Lagi naka-thermos. Nasa thermos. Kaya si Tati nagdala, ano ba nakalagay dito sa isang thermos? Ano ba nakalagay dito? Kasi po, mga herbal po yun na iniinom po namin para sa lusugan. Kailangan mo mag-implement. Ano ba? Yung iba, mga babae, mahilig sabi niya, ay, nakakita ko sa TikTok. Bibili ako dito, meron, nakakita siya, ito yung ipapahit ko sa aking mukha. Mag-i-implement siya ng panibagong pampatikas sa mukha. Diba? Yung TikTok magaling mag-promote ng mga something na ini-implement ng katawan ng tao. Amen po ba? O even business, kahit ang negosyo. Pag magtatayo ka ng negosyo, naalala ko tuloy si Pastor Noel Rivera. Matatandaan niyo po ba yung song leader natin dati yun doon sa lugar rin dyan sa marapit sa Katayan ng Baboy. Ano tawag doon? Slaughter. Mayroong gawain doon. Mayroong lugar doon. Ilimutan ko na. Yung pinagdausan din ng kasal yun. Pinagkasalang kay Reyna. Kay Christine din yata. Doon tayo ng convention. Yung song leader po doon na lalaki, yung kaibigan ko, pastor na ngayon, pero hindi sa PFC. Nagpastor po siya, nagtayo siya ng church. Ngayon, mayaman na. Hindi siya sa pagpapastor. Nagtayo po siya ng negosyo. Ngayon, nakita ko doon sa post niya, naka-post, may tarpaulin, branch ng Jollibee. Sabi ko pa, Jollibee na yan ha. Meron ka naman, nag-franchise ka naman ng Jollibee. Ibig sabihin, yung prangkisa ng Jollibee, hindi piso ako sa akin doon. Prangkisa pa lang, milyon na yun. Lalo na yung pagpapatayo pa ng building. Another millions. Sabi na, oo, pass. Ibig sabihin, kita mo, nagpo-promote ng may bagong Jollibee, itatayo dito. Amen po ba? Mayroong i-implement. Na pag natapos, mayroon na kayong pupunta ganito. Even sa business, kailangan po siya. Halimbawa, mayroon akong baboy. May baboy ako. Bago ako magtatay, ewan ko sa mga ginagawa doon ni Amal, nagkakambas ko ako. Ang tawag po natin doon ay promoting. Kukuha ka ba? Opo, 1 kilo. Sigurado ka, hindi ito utang. Ganito yan. Kaskasan to ng balikat. Kaliwaan tayo pagdating. Okay. So, yan ang ibig sabihin, pinopromote. Pag pumasok na sa estimate, guna. Pagdating ng araw, deliver na. Meron kayo nakikita mga kapatid. Pag nagtatay ka na walang promotion, ano mangyayari sa karne ng baboy mo? Mabibili hindi? Hindi, kasi wala promotion. So sa pag-i-implement ng something kahit ano, kailangan po natin mag-promote. Andiyan po kayo mga kapatid. Ang gobyerno, lahat siyang ginagawa. Tingnan mo yung mga, even yung mga tinatayong mga tulay. Ayan, nagtayo lang sila ng promotion ng konti, pero wala. Tinatanggal agad nila. Diba, naglagay ng tawag natin, tarpaulin, na ganito. Yung pagpupromote ng project na sinong magpapagawa, sino ng kontrata, sinong kontraktor, pagkano ang budget niyan, ganito, hanggang kailan matatapos. Nakalagay dapat yan, di ba? Pero ngayon wala na tinanggal nila. Kasi nga, para sa kanilang planong korupsyon. Even yung tulay, meron na yun, meron nakatarpaulin yun, pero walang nakikita, di ba? So sa promotion, sa pag-i-implement, dapat meron tayong maliwanag na nakikita na bawat isa para ang ating buhay. Ano ba, sinasabi ko kanina, sa physical pa lang. Pangalawa, maging sa ating emosyon, may mga
bagay na meron tayong dapat makita dyan. And the last, pagdating po sa hanap buhay, bago dumating ang Panginoon, tingnan nyo dito sa banal na salita ng Diyos. Ano sabi diyan? Magpalakasan kayo tulad ng ginagawa nyo ngayon. Alam natin babalik si Lord. Pero, yung mga resources natin mula sa spiritual, physical, even yung ating mental. O nga pala, sa mental, paano natin i-promote yung mga bagay na kailangan? Di ba, mga bata, sa cellphone. Kailangan ang ma-promote lang sa kanila sa cellphone yung mga bagay na matututunan. Si Prince, pag pinakawalan mo sa cellphone, alam niya kung saan pupunta. Halungkayin niya na yung YouTube. Alam niyo naman sa YouTube, marami dyan. Alam niya na kung paano mag-download. Kaya yung cellphone na iniwala sa kanya ng mama niya, nagda-download siya, kaya sabi niya, sabi ko sa kanya, isa lang na-download mo, ayaw isang laro lang. Mag-download dyan, mga 3. Nung nakaraan, punong-puno. Siguro mga 30 application. Pinagbubura ko. Kasi marunong siya. Sa dapat ngayon, pati yung pagbabasa sa kanya, YouTube ko na rin. Kasi yamang ano siya sa YouTube. So, dala ko sa YouTube, doon na siya mag-aaral na magbasa yung tungkol sa pagbabasa. Gagaya siya. Dahil mahina pa siya magbasa. So, hanggang i-actual siya. Para matuto siya magbasa, pag-implement ng pagbasa, kailangan i-promote natin sa kanya yung mga bagay-bagay na tama. Para yung isipan po niya, maging okay. So last, pagdating po sa mga kaari-arian, mga kapatid, since na ang topic po natin nasa panahon po tayo ng pagliliglig, ang ating spiritual, dapat maging handa po yan. Alam na natin na babalik si Lord, hindi na kailangang isulat pa sa atin. So ready po tayo, hindi tayo magagabigla. Yung ating katawan, ready po dyan. Yung ating pong isipan, naka-ready po dyan. Hindi katulad ng iba. Nabalitaan nyo na po ba yung mga billionaires? Dahil alam nilang may mangyayari mga ganyan. Sila po ngayon ay nagpagawa ng mga bunkers. Mga bilyonaryo po ito, nagpagawa po ng bunkers. Sa ilalim ng lupa, nagpatayo po sila ng pagtataguan daw po pagdating ng panahon na mga underground. Pero hindi nila alam na yung lindol ay hindi kayang nalala ko po na ako po'y nasa daig pa sa Camarines Norte, sa Jose Pangaliban. Ako po ay edad ko mga 16 hanggang 18. Napasama po ako sa grading mining. Talagang nasa ilalim ng tunnel hanggang 200 feet ang lalim. Doon kami kumukuha ng mga bita na pinakapitan ng ginto. Talagang miniro talaga ang dating kasi kompleto po yun. May putok, may pasabog. Inabot ako ng lindol sa ilalim. Nararamdaman ko lang, hindi mo maramdaman na naiwa yan eh, pero makikita mo naglalaglagan yung mga tipak-tipak na bato din sa mga sidings ng tunnel. Pero hindi mo mararamdaman umuuga. Sabi nila, nalindol. Pag ganun ba may lindol? Basta taglaglagan yung mga ganyan. Pero hindi mo mararamdaman umuga-uga. Mararamdaman mo lang pag gumano na yung mga nagsara yung mga pintuan, yung mga timber. Hanggang sa iba nasara ng pinto, buti na lang may mga exit na naglalaanan. Dahil dinamukot po yung mga timber ng matitibay, wala. Sara. Naglusot lang sila ng tinatawag na yung exit namin, yung sink po, parang yung exhaust hole. Doon bumaan ng mga tao para makakit ulit. So ang lindol, walang ginagalang. Kaya pag sinake ni Lord dito, lalo sa atin, pasalamat tayo sa atin, wala pang pero ang lindol, walang pinipiling oras pag tinakda ng Panginoon. Kaya malawag tayong magpuri ng pasalamat at ang wake up, ang calling sa atin ay pamalaan natin, i-implement natin ang salita ng Diyos ngayong nagbabadya ang mga bagay-bagay sa Pilipinas. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ako, iniisip ko pag dumating po yung, kasi alam natin, sinasabi ko ng 12 volts na ang Marikina ang pinakamapalaking at tawag natin ngayon fault line, Marikina hanggang Taguig.
Yan ang kinakatakot nila kasi pag di po bumigay, parang mayroong mga simple na tinatawag. Alam mo, bumibigay tapos bigla lang lumulubog. Yung Marikina, hanggang dito sa Montalban, ang mga pupuntang Palakpak, mayroong fault line. So kaya talagang kahit tayo, hindi rin tayo ligtas dyan, dadaanan din tayo. Ililipod din. Hanggang doon sa Manila, pag napapuntang Bulacan daw po siya, mayroong fault line. Yung tinatawag kong fault line na sinasabi, yun po yung mga plate ng lupa sa lupa na may marong mga kuka na malalalim. Yun po yung fault line na tinatawag. Mga plates ng lupa. Kung sinabi yung plates ng lupa, ng babato, materialis na parang plato na sapin-sapin. Sino po yung may plato sa bahay nyo? May plato kayo sa bahay. Di ba nakasalansan? Parang ganun daw po ang plates na tinatawag. Tapos sa ilalim ay bukay. Kaya pag gumalaw yung ilalim, yung mga platong yun, di ba, naglalaglagan. Kaya nagagalaw ang lupa, kaya may lindol. Ang epekto naman ng lindol, lalo po sa tabi ng dagat, nagkakaroon ng tinatawag na tsunami. Ang isang matindi dyan, katulad sa ibang lugar, na kapag naglindol, biglang nawawala ang tubig. Yung sa pampang natutuyo, sabi nyo, huwag magkampante, kailangan magtaguan na kayo, magtakbuhan na sa matataas na lugar. Kasi pagbalik noon, isang rumaragas ang napakalaking alon na hanggang bundok, tinatawag, bundok na alon. Pag meron kang alang tubig sa planggana, ugayin mo. Ganunin mo sa planggana, di ba? Yung tubig gano'n. Tigilan mo. Pag tigil niya, kung saan kakapig yung noogang tubig, yung po ang nagiging tsunami. Imagine mo na napakalaking planggana ng gano'n, parang yung bundo natin, tapos gano'n. Paghampas sa gilid, matindi yan. So ang lindol, wala mong pinipili sapagkat may kasama po siyang tubig, lalo sa mga tabing dagat. Kaya ang warning, kaya pinapadali Lord dyan, para in the last days, itong last days na ito, tayo po ay, meron po tayong tamang ma-implement sa buhay natin. Pagdating sa spiritual natin. So ngayon, tamang panahon na mag-promote. Matuto tayong magpagamit sa Panginoon. Yung ating sarili na hindi magamit-gamit ni Lord, ipagamit natin kay Lord. Yung tirang buhay natin, i-promote natin kay Lord. I-promote natin sa iba, maggamit tayo ng Panginoon. Kaya congratulations sa mga nag-cell group. Tingnan po niyo ang salita niya sa Thessalonica. Diyan, sabi niya, hindi ko na kailangan isunod pa sa inyo yan. Ang kailangan nyo lang ngayon ay i-implement yun ng tama habang naghihintay. Para kung buhay man si Kristo, ay buhay man tayo o patay, pagdating ni Kristo, ready po tayo. Kaya yung ginagawa natin po ngayon, may message po tayo ng pampalakas, pampatibay. Inaksapto pa natin sa ating siniseries na pamamahala. Na kung meron tayong i-implement, yan yun. Sabi nga ng Korinto, kung ano man ang ginagawa nyo, kung makain mo kayo ang ginagawa nyo, gawin nyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun ang tamang implementation. Ano man daw ginagawa, gawin natin sa pangalan ni Jesus. Si Jane nga nung maraming nangyayari sa motor, siguro hindi ka umaalis ng may walang panalangin ka siguro, wala kang prayer. Dapat, sabi ko nag-pray naman ako, kailan? Kaninang umaga. Iba yun. Sabi niya ba ako umalis? Iba dati mo naman ginagawa yan. Wala akong kayo may totoo naman nakakalimutan. Minsan nauna pa yung paglinis ng baboy, kaya sa Bible, sa pagdidiwuso. Pag-gising, umiyak yung baboy, takbo, linis. Nalimutan yung Bible. Pag naisip mo yun, naisip ko pag ganito, ano na lang yun? Kamot sa ulo. Ay samantalang ang turo ng Bible, seek ye first His kingdom and His righteousness. Akala nyo, hindi ko nararanasan. Nararanasan ko din yan. So kaya sabi ko, hindi, kailangan i-implement ko ano ang tama. Sabi nga ni John, gawin natin ko anong tama. So yan ang prinsipyo ni John Hindi, gawin natin ko anong tama. Ibig sabihin, ano tayo? Kung anong tama, yun ang gawin natin. Ibig sabihin, sinasabi niya na i-implement natin ang tama, huwag yung mali. Amen po ba? Kung priority si Lord, yun ang i-implement natin. Sa Espiritu, sa ating katawan, sa ating emosyon, sa ating mga ari-arian, ating pera. Yun ang i-implement natin. Lalo ngayon naghahanda tayo ng
paghahanda natin sa pagbabalik ng Panginoon. Ngayon lang, isang bagay na dapat natin mabahala po tayo ay ito na. Ibig sabihin, malapit-lapit na talaga. Kasi ang mga bagay na nangyayari, yung paglilindol, yung mga bagay-bagay na nangyayari, na sa kuna, ang sabi pa simula pa lamang. Yan. Sabi lang sabay-sabay pa simula pa lamang. Ngayon, kung walang alam ng salita ng Diyos, diyan pa lang, hinermusing ka na. Tayo may mga alam, pag lumilindol, natutuwa tayo, ayun, sa simula na, pabalik mo talaga siguro. Kasi alam mo. Amen. Sabi dito, alam nyo na. Kaya hindi ka na dapat mamuhay na nasa dilim, ang sabi. Nasa araw. O maglilindol. Kung naglindol, hindi ka anong alarmado. Ang iniintindi mo na lang yung kaligtasan ng katawan natin. Pero alam natin na pag namatay, sa loob tayo pupunta. Amen. So hindi tayo kayang alarmado. Alam natin na talagang darating yan. Ang kailangan lang natin, implement natin kung paano tayo masisecure. Nandiyan po kayo mga kapatid, paano magiging maayos ang lahat? Kaya kailangan pagtagan natin ang ating mga sarili sa bagay nito. Pagka alam mo na kung dumarating na ang mga palatandaan, lalong tumitibay ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo natatakot. Bakit? Alam natin darating eh. At alam natin pasimula pa lamang yan. At ang sabi ng Panginoong Yesus, Matthew 24, pag nakita ninyong nagaganap na ang kalapastangan ng walang pangalawa sa banal na lugar, ang sabi sa Israel, sabi niya, babalik na ang Panginoon. Ano ibig sabihin ng kalapastangan ng pangalawa na sinasabi ni Propeta Daniel? Pag sinabing kalapastangan, ang great abomination na sinasabi, hinalapastangan na ng tao ang Diyos. Pag ang Antikristo, pumunta na sa balang lugar, tinatawag na templo. Alam po ba ninyo? Kung kayo nanonood ng social media, tingnan nyo, pinopromote po ang pagtatayo ng third temple sa Jerusalem. Na itatayo na ang third temple para pag naitayo na, at ang sabi nga doon, lahat ng kailangan gamit sa lumang templo, ready po na. Pati po yung mga hayop na kinakailangan nilang kinakatay na hinahandog na sinusunod, nag-aalaga na po sa Jerusalem. Bumili na po sila sa Canada, bumili na sa Amerika. Yung mga ano po ba yung red hyper, yung pulang baka. Yung po pinahandog talaga eh. Yun na talaga sa Bible. Nag-iipon na po sila, nag-aalaga, nagpa-farming na po sila sa Israel noon. Kasi po yung nahandog. So lahat ng mga gamit, mga ilawan, ready na po siya. Ang kailangan na lang maitayo muli ang third temple. Pag naitayo po ang third temple at umukay na siya, ibig sabihin nun, ang habang tinatayo po siguro marahil po yun, ang mangyayari sa atin ay ito, magsisimula po ang itong mga disaster na nangyari sa iba't ibang panig ng mundo. At pagkatapos, magkakaroon ng mga chaos ang mga bansa. Magkakaroon ng mga tagutom magkakaroon ng mga problema ang mga bansa na walang makasolusyon. Sa pagkatapos, lilitaw po ang world leader. Yung one world leader, lilitaw na siya lang po ang may kayang gumawa ng pagkakaisa ng lahat ng bansa. At siya lang makakapagbigay ng solusyon. Sapagkat lilitaw po itong taong ito na isang tagapagligtas. Siya po ang tinatawag na Misaya na darating ng sanlibutan. Hindi po si Kristo yun. Ang tinatawag na Antichrist. Pag sinabi ng Antichrist, kalaban po ni Kristo. Kakalabanin niya po ang lahat ng relihiyon. Kakalabanin niya lahat ng pananampalataya at itatayo niya ang sarili. Na siya lang pakinggan at ikukumpara niya ang sarili niya sa Diyos. Yan po ang nakalagay sa Bible. At ang hula ng Biblia sa aklat ng Revelation, nasabi niya sa kanyang paglitaw, mayroon po 7 taong paghahari. Ang 3 taong kalahati ay tinutukoy po sa pagpapahayag ng kapayapaan. At 3 taon na natitira ay para sa kapigatian. Persecution po yun. So dapat alam po natin ito. Pagdating po ng panahon, ngayon, nasa Thessalonica na tayo sa devotion, madadatnan po natin yan sa aklat ng Revelation, mababasa nyo rin po yan. Madadaanan po yan. Kaya ini-encourage ko po sa inyo yung ini-implement natin sa ating spiritual na buhay, lalo na po yung pagbabasa ng Bible. Pinapadala po kayo ng guide, yung guide sa pagbabasa, para sabay-sabay po tayo. Kung hindi pa kontento, sige, tuloy lang magbasa para mas marami kang alam. Sabi ni tatay, may devotion kayo, maganda yan.
Pero mas maganda magbubad pa kayo ng kunting panahon sa pagbabasa para at least ikaw ay medyo advance ka. Amen po ba? Yung po yun eh. Yung pag-i-implement ng tama para tayo maging ready sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Dumating man ang mga ganito. Imagine mo kung tayo ang dinatna ng 7.6, tatanong ko ba, ano kaya ang itsura natin? Tapos nag-ibaan yung mga building. Ito kaya simbahan ito, pag may lumindol at naapektuhan, ano kaya itsura natin? Ano yung itsura natin? Ngayon, nakakapagsampa tayo. Lalo itong lumang-luma na may gitnang 30 years yan. Oh, tapos may mga anay. Pag naglindol daw po, malalaglag lahat ng anay. Ito yung Panginoon. Diba? Minsan, kailangan din talaga ng lindol. Kasi kung walang lindol, walang magbabalik loob sa Panginoon. Walang magsisisi. Sa ating mga mananampalataya, hindi tayo wala. So we can manage, mag-implement tayo ng lahat ng mga bagay ngayon. So ang aking paalala, ngayon, nasa bahagi tayo nito. Nag-aaral po tayo ng second coming. At the same time, pinag-aaralan po natin yung tamang action po natin, yung mag-implement ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Ang Biblia ay nagturo na, di ba may kanta si Sister Wing, pagka may lamay sa patay, minsan kinakanta ni Sister Wing, Panako. Nasabi pa ni Sister Wing, kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas? Kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat. Diba? Yung kanta niya ngayon, hindi lang yung pangpatama, yung po yung nagbibigay din ng paalala. Parang ito rin doon. Itong unang Thessalonians chapter 5. Ang daming kantay ni Sister Wing, pagpaalala eh. Na nagsasabi na yung tamang implementation. Ano ba yung isang kanta dyan na sa patay? Pag nag-upusara tayo sa patay, yung may wakas ang lahat sa mundo. Di po ba? May wakas ang lahat ng ito. Subalit, ano ba? Tayo ay may pag-asa. Jesus, anak ng Diyos. Tapos biglang sinabi, magmadali ka, o kaibigan, habang bukas pa ang pintuan. Ibig sabihin, magsasaro talaga ito. Para sa iyo ang kaligtasan. Tanggapin siya at paglingkuran. Alam mo, hindi lang tapos sa pagtanggap. Tinanggap na, hindi naman naglingkod. Hello? So, ngayon, mayroon na tayo naiisip na tamang i-implement. Dapat pala talaga i-implement ko sarili ko, maglingkod talaga kayo. Ibig sabihin, mamuhay talaga ayon sa kanyang kalooban. Ayon kayo sa kanyang salita, dito sa Thessalonica. Ngayon, hindi na kayo bahagi ng dilim. Sabi niya, mayroon na kayong tamang i-implement sa inyong buhay. Spiritual, physical, emotional, at material, physical, financial. Meron na kayong maliwanag na implementation. I-promote mo na yan. Sabi mo sa katabi, i-promote mo na. I-promote mo na yan. Ito na yung gagawin natin. Ito na yung gagawin natin. Saan po ba? Sabi nga po nung naging encourage sa ano po ba? Nagawa ng lahat. Ano pang hinihintay? Yung siguro na yung isang tao niya na ilaakay niya yung tao, sinirin niya na, pinakita niya na, tinulungan na. Sabi niya, oh ito na, nagawa ng lahat. Sa sobrang sigurong na hindi niya madala-dala sa Panginoon, sabi niya, ano po bang hinihintay? Ayan na, nagawa na lahat, may panalangin na. Ayan, susunod ka na lang sa Panginoon eh. Ayaw pa. Pero lahat ng ito ay may huli. Huwag nating hintayin na daw, datnang pa tayo ng mga lindol, saka lang tayo magpapasya. Huli na. Di po ba, pag umabot ng lindol, huli na yun. Di ba? Yung nagtatamblingan na yung mga tao. Grabe. Kaya mga kapatid, yung umaga, ang mensahe ngayon ay panawagan ng pag-i-implement ng plano ng Diyos sa buhay natin. So ngayon, kung may plano po tayo sa buhay natin, tama dapat ang ating implement. May plano tayo sa Panginoon, may plano tayo sa ating lahat-lahat, sa lahat ng aspeto natin ng ating buhay, implement natin. Sana po meron kayo natutunan ngayong umaga. Sa ating pong
tinatawag na learnings. Sana po mayroon po kayong learning na maganda na sulat na mai-implement po natin. Paano po gawin yun? Since na ganito ang plano po sa ating spiritual, dapat ganito ang ating implement. Sa aking katawan, dahil hindi naman ako aabot ng sandaan, so ang i-implement ko sa aking katawan ganito. Di po ba? Sa aking mental, pati ang isipan pa natin, dapat pala inaalagaan din pala siya. Hindi natin siya isasalpakan ng kung ano-ano. And then, siyempre, ang ating pong mga pang-material na bagay, dapat inaalagaan po natin mabuti. Tama ang ating implementasyon sa lahat ng bagay. Sabi na sabay-sabay, implementation? Ano yan sa Tagalog? Pagpapatupad. Pag-i-implement nga, sabi na ng English. Pagsasagawa. Saan mababasa sa Bible yung implementation? Halimbawa, sinabi ng Panginoon na mayroong mababasa sa aklat ng Mateo na sabi ng Panginoon, mayroong dalawang anak. Ang sabi ng may-ari, sabi ng tatay, anak, pumunta ka sa bukid, magtrabaho ka. Ang sabi ng anak, opo, pero hindi naman sunod. Sinabi doon sa isa, sa pangalawa, anak, pumunta ka sa bukid. Sabi niya, opo, ayoko po. Pero pag panahuli, nagbago ang isip. Pumunta rin siya sa bukid at nagtrabaho. At ang sabi ng Panginoon, sino ang pagpapalain ng Diyos sa dalawang yun? Yung nagsabi, opo, pero hindi ginawa. Opo yung nagsabi, ayoko, pero nagbagong isip at ginawa. Yung nagbagong isip at in-implement niya yung sinasabi ng Panginoon. So sana po, kahit ngayon ayaw natin, ayaw ko mag-devotion na yan. Hirap naman pagbasa ng Bible na yan eh. Pero napag-isip-isip mo, tama si Pastor, nag-devotion pa rin. Pastor, nag-devotion na po ako ngayon. Nagbabasa na ako ng devotion mong padala sa akin. Nagigising na po ng umaga, nagpe-pray na po ako. Maganda yun, pagpapalay ka ng Panginoon. Kaya sinabi, devotion ka, opo Pastor, opo. Tapos, yung mag-devotion ka, opo Pastor, pabilis na po Pastor, pabilis naman ang Pastor. Pero hindi naman ang devotion. Sa devotion pa lang, malalaman agad natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya maaga pang kapatid, ginamang sawot-sari na nangyayari sa mundo natin. Dapat tama ang ating implementasyon. Nagsisimula yan sa plano, sa pag-organize, at sa pagpapatupad, sa pag-i-implement ng mga bagay-bagay. Ang mensahe nito ay pangkalahatang samot-sari sa ating buhay bilang isang alagad ng Panginoon. At kung mas gusto pa nyo mas marunong matuto, pwede ko nyo subaybayan yung pong video na to. Ang video po natin sa YouTube ay mahigit na pong 16 messages. Ibig sabihin, napakarami na po nating mensahe na sa YouTube. Babalikan ko lang. Ipopromote lang po natin sa iba. Marami pong nanonood sa atin sa YouTube. Pati po yung mga dating nasa PMC, nasa ibang church, nanonood po sa YouTube ng ating message. Dito lang sa Biscam, wala yata nanonood sa YouTube. May YouTube ba kayo? Pag gusto nyo mag-refresh, punta kayo sa YouTube, panoorin po yung video natin. Pati po yung mga nakaraang po, anniversary natin, nandun din sa YouTube. Amen po ba? Gusto po nyo maging masaya ang ating year-end Thanksgiving celebration? Amen po ba? So mag-i-implement po tayo. So magpo-promote pa tayo ng para dito para sa darating pong December. Yung ginawa ng Panginoon. So ngayong umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung ikukumpara po natin ang ating sarili doon sa mga linindol, yung mga natutulog sa kalsada. Sa Cebu, marami po natutulog sa kalsada, wala na po silang bahay. Ilugar natin ang sarili natin doon. Iba po sa Davao, iba po ngayon sa Surigao. Surigao ba yun? Abusan. Surigao yata? Yun, lindol yun. Pag-pray po natin na sa buong Kamanilaan, ilang masaklap, pag-mulila, mas marami pong mapangalit. Meron po tayong nakuha mga kapatid. Meron tayong nakuha para mensahe para sa atin. So, i-encourage ko po kayo, congratulations sa pag-i-implement ng mga bagay-bagay na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Pati nga ng t-shirt mo.